Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito ay binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binuto naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin nila ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito
na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa unang biyernes ng buwan na ito at araw ng debosyon natin bilang mga deboto ng Poong Nazareno, parte ng ating pagiging deboto ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi mo pwede paghiwalayin ang debosyon sa Poong Nazareno at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ang umuhubog sa puso natin bilang mga deboto niya. Ang salita ni Jesus ang umuhubog na tayo'y sumunod sa Kanya ng buong puso at buong tapat. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito, magandang mapansin ang isang magandang katangian. Anong naging problema doon sa mga pinagkatiwalaan ng ubasan? Inangkin nila. Yung hindi naman sa kanila, yung pinapaalaga sa kanila, at nung ibibigay na yung parte na may-ari, ay anong ginawa nila? Pinugbog nila yung mga mga sinugo ng may-ari at ayaw nilang ibigay ang hindi naman sa kanila. Maganda para sa atin din bilang Kristiyano, lalo na Biyernes, ay araw ng ating pagliban sa pagkain ng karne. Tuwing Biyernes ng panahon ng Kwaresma, ay lumiliban tayo sa pagkain ng karne. Pero hindi lang ito outward observance, kundi sana yung gawain na ito ay magturo sa atin ng pagiging bukas palad sa kapwa natin. Yung pag-aayuno, yung pagtitika, yung mga sakripisyo na ginagawa natin, hindi lang ito dahil kailangan natin gawin, kundi sana turuan tayo ng pagmamalasakit sa kapwa natin. Kaya nga, itong panahon na to, alam ko minsan ginagawa ng iba, ay, abstinence ngayon, makakatipid ako. Munggo-munggo muna tayo ngayon. Gulay muna. Pero sana yung isasakripisyo mo na yon, hindi para makatipid ka, kundi para ibigay mo sa taong walang makain. Yung isasakripisyo mo ngayon, ay tuturuan ka na ibahagi ang meron ka para sa kapwa mo. Yun ho ang dahilan bakit tayo nag-aayuno. Hindi para sa sarili lang natin, kundi turuan tayo na maging bukas palad para sa kapwa natin. At ang pag-aayuno ay paglimot sa sarili. Sa ating ebanghelyo, bakit hindi nila kayang ibigay yung parte ng may-ari? Bakit inangkin nila? Bakit kahit yung anak na dumating ay hindi nila kinalala? Dahil puno ng sarili. Ang taong puno ng sarili, hindi marunong magbigay yan. Ang gusto lang niya, siya ang tumanggap ng tumanggap. Siya lang ang makakakuha. Dahil ang iniisip niya, yung sariling kapakanan niya. Ano yung gusto niya? Ano yung kanya? Ano yung makukuha niya? Dahil ang taong punong-puno ng sarili, ang gusto lamang niya, ang lahat papunta sa Kanya.
Pero ang pag-aayuno at ang pagyakap ng mga sakripisyo ay tinuturuan tayo hindi ang direksyon papunta sa sarili, kundi paubos ng sarili. Sa ating pagsasakripisyo, we think less of ourselves and more of others. Kaya ka nagfa-fasting, kaya ka nag-abstain sa pagkain ng karne. To teach you to think less of yourself and to think more of the people around you. Dahil ang paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay tinuturuan tayo at tinutulungan tayo ng daan sa paglimot sa sarili para tayo ay makapaglingkod sa kapwa natin. Kaya kung gusto mong maging makabuluhan ang panlalakbay ng panahon ito ng Kwaresma para sa iyo, hindi lang sana ang paggawa ng mga panata mo, yung mga nakagawian mo, lahat naman, karamihan dito sa atin, kung di man ho lahat, may kanya-kanyang kagawian. Magbibisita iglesia, pabasa, sasama sa mga prosesyon, magpipilgrimage. Baka yung iba sa inyo, narito dahil nagpa-personal pilgrimage kayo, o kasama ng iyong mga kaibigan, o mga kasamaan sa trabaho, o mga kamag-anak, at naisipan yung First Friday, tara, pumunta tayo sa Quiapo, magbisita iglesia tayo doon. Pero sana ang lahat ng ito ay magturo sa atin ng pagiging bukas palad, ng paglimot at pag-ubos sa sarili. Dahil si Jesus, pinakita niya sa atin ang daan na iyon. Pinakita niya sa atin ang pagiging bukas palad sa paglilingkod sa kapwa. Pinakita niya sa kanyang halimbawa ang pag-ubos ng sarili. Hindi ba? Kung titignan din natin, yung dinantawag sa atin bilang mga kadeboto at Kristiyano, na sa ating pagsunod kay Jesus, tayo ay kanyang iniimbitahan na limutin ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa kanya. Kaya ang taong sumusunod, at taong inuubos ang sarili, marunong sumunod. Ang taong puno ng sarili, ayaw sumunod niyan. Dahil nga ang direksyon ay papunta lagi sa kanya, ang gusto niya, siya lagi ang masusunod. Hindi marunong makinig yan. Hindi marunong umunawa yan dahil ang gusto niya, kung anong sinabi ko, basta yun. Dahil puno ng sarili. Ayaw sumunod, hindi marunong makinig. Kaya maganda sana sa paglalakbay natin ito, sa panahong ito ng Kwaresma at unang Biyernes ng buwan na ito, ang ating mga gawaing pandibusyon, ang ating mga sakripisyo sa panahong ito ng Kwaresma, turuan sana tayo ng pagiging bukas palad, turuan na limutin ang sarili, turuan tayo na sumunod at pakinggan ang tinig ng Diyos. Amen.